with 32 years na sa pagkukuro. At taos puso kong pasasalamatan naman yung ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ganito naman na promosyon na ibinigay sa amin. In my service, I am teaching for 42 years. Then, I am very happy that I am promoted from Master Teacher 2 to Principal 1. Ito ang pinaka magandang nangyayari sa akin na before I retire, I am so happy that the government initiated this mass oath taking for us promotees. Magre-retire na po ako, so ito lang ang gagawin ko. I-continue ko po ang pagtuturo sa mga kabataan kahit na magre-retire na ako. Buong pasasalamat ko kay President Bongbong Marcos dahil binigyan kami ng pagkakataong makapagtuloy sa aming gagawin at ipapangako ko na gagawin po ang lahat na makakaya po para sa mga kabataan, para sa ating edukasyon. Maraming salamat po, Pangulong Marcos, sa pagpapataguyod sa edukasyon. Nagalak ako ngayon dahil hindi ko na-expecto na naging teacher 3 agad. Dahil yung application ko ay teacher 2 lang. So nagpasalamat ako sa Diyos na ang laki ng binigay niyang blessing sa akin. 33 years ako nagtuturo, maraming hamon. Napakahalaga ng promotion na to, mga Pangulo. Maraming salamat sa programa na ginagawa mo at sana magpatuloy ka sa bibigay ng mga mabuting serbisyo para sa aming mga guro na serbisyo talaga sa buong mundo at sa mga kabataan ng buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong tulong. I congratulate the newly promoted teachers and principals from 44 municipalities of Cebu Province. Today, here in Cebu, sinasabi ko nga kay Seksani, pagpasok ko rito, marami-rami yata itong nandito. Today, we are promoting more than 3,000 of you. 3,300 teachers and principals, including the 57 Teacher 1 retirable teachers. Marami sa inyo ang naglaan ng buong buhay sa pagtuturo. Gumigising ng madaling araw, natutulog ng hating gabi upang turuan, gabayan at hubugin ang kabataang Pilipino. Para sa inyo, ang pagiging guro ay hindi trabaho. Ito ay bokasyon, isang sagradong tungkulin para sa inyo. Nasa sa inyong mga kamay ang hinuhubog ang mga susunod na leader, ang ating mga siyentista, mga doktor, mga manggagawa at lingkod bayan ng ating bansa. Together, let us shape a bagong Pilipinas where teachers are valued, students are fully supported, and communities are empowered through education.